Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Trixie Angeles. Good news po ito para sa ating nagmamahal kay Tatay Digong. Panalo po tayo sa pagkakataong ito. Nananalo din pala tayo paminsan-minsan, sabi ni Attorney Trixie. The ICC Pre-Trial Chamber rejects the prosecution's request to reopen applications to admit additional victims because it would cause unnecessary delay that would violate the accused's right to a speedy trial. Wow! Isiner ni Attorney Trixie ang post ni Alvin and Tourism. Latest ICC update, sabi ni Alvin. Out of 304 victim applications, the ICC approved participation for victims whose harm is linked to killings in Davao during Duterte's mayoral term and nationwide killings during his presidency, even if they were not individually named in the charges. Applications outside the case, time, or location scope were rejected. I-explain ko mamaya kasi nananawagan ang ICC prosecution na lalo na sa PNP, magtistigo kayo. Dahil kulang tistigo nila. Yung gusto ng prosecution, madagdagan ang mga testigo. Dahil kukonti. Na-reject yung request nila na i-open ang application ulit. Rejected. Kaya malaking panalo natin ito. All admitted victims will be represented by one team of lawyers, Joel Butuyan, Gilbert Andres, and a lawyer from the Office of Public Counsel for Victims. Defense objections were dismissed. The OPCB, yung Public Counsel for Victims, requested reopening the victims' application process because the confirmation hearing was earlier postponed and the prosecution clarified that the listed incidents and victims were not exhausted. Yun hindi daw exhausted. Exhaustive. Paano mo i-Tagalog yun? Hindi malawakan. Kulang. Dahil kulang ang kanilang mga testigo, nanganganib, matatalo sila. Kaya nagre-request sila, yung prosecution nga, pwede ba i-open ulit yung application para maraming mag-apply? Kaya nananawagan ng ICC prosecution, lalo na sa mga PNP, magtestigo kayo. Ang PNP naman natin ngayon, parang pumapayag ba? Kaya lang sabi lang nila sa mga pulis na gustong magtistigo, kumonsulta muna kayo sa mga lawyer. Baka mamaya. Ano sa tingin nyo? Kung ikaw, pulis, ngayon, malapit na ang 2028, malakas na kandidato si VP Sara, posibleng maging presidente, titistigo ka ba? Mag-isip-isip muna kayo. hindi forever itong administrasyong ito. The chamber rejected the request, saying reopening applications now would delay proceedings and affect the accused's right to timely process. Victims may still apply later if the case proceeds to trial. Yun pala. Kasi sa ngayon, ang stage natin is confirmation of charges. Wala pang trial sa ngayon. Nasa tinatawag pa nga pre-trial. Kaya mahabang proseso. So yung confirmation of charges, ang schedule niya September 23 sana last year. Sabi ng mga abogado ni Tatay Digong na postpone muna dahil matanda ng presidente, hindi niya na kayang mag-stand on trial. So, yun ang
hinihintay na desisyon ngayon kasi pina-check up ng ICC si Tatay Digong sa mga expert. So tapos na yung pag-check up. Resulta na lang hinihintay natin yung desisyon ng ICC chamber, pre-trial chamber based sa findings ng mga experts. Sana sasabihin, sana nga, let's pray na yung findings is wala na, hindi niya na kaya. Pag ganon ang sinabi ng mga expert, ay wala na. Kasi what's the use na i-detain nila si Tatay Digong para litisin kung hindi niya na kayang mag-stand up for trial dahil sa edad niya na at memory apektado na. Kaya may pag-asa pa tayo na makalabas si Tatay Digong. So ngayon, hintay natin yung decision ngayon. Ito ngayon, ang issue at hand is, hindi na pwedeng magdagdag ng testigo. May nabasa akong post noon sa mga nag-apply. Sample, 304 yung nag-apply, Nasa 5% lang sa mga nag-apply. Ang 5% ng 300 is 15. Nasa 15 lang ang mga testigo na pasok doon sa mga kasong inirereklamo. Crimes against humanity ang charges. 5% lang ang pasok na testigo. Sample, 15 lang. Mahina. Hindi crimes against humanity yan. Kaya ako, positive ako. God has its own timing. So, yung mga naunang kuhan is denied. Yung interim release niya, denied. Maraming denied ba? Hindi natin alam. Baka hindi pa pwedeng uwi si Tatay Digong ngayon. Sabi nga ni Tatay Digong, ayaw niyang umuwi habang ang nakaupo pa dyan si Marcos Jr. Which is correct. Kaya mag-taste na lang muna tayo ng ating tatay nasa ICC. Mas ligtas siya doon, di ba? 2028, nanalo na si BP Sara. Baka by that time, may decision na. Okay, Digong, uwi ka na. Uwi. Tapos, ang koto-koto. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video nito. Natagaan og yero. Kay sukad-sukad ba na pagkatawag sa ako akan nakapasalamat kami ko nga unta ikaw ta saan ka og kinabuhi. Ut namo sa imo nga mga maayon. So, mao na ni ang itsura sa balay ni nanay, mao na ni ang kadagkuon sa buslot. So mga dagko na gid kaayo. Makita gid nato nga mga dagko na gid ang buslot. Naman itugo na mga diya. So mga karaan na gid kaayo nga yero. So mga dagko na gid og buslot. So karon na nay pila na ni katuig gani ang imong balay? 35 na. Sobra kapin. 35 katuig na katuig igang imong balay. So dugay-dugay na gyud. So mao day ngani nang itsura nga dako na gid kayo og mga buslot. So karon na nay makaatop na gyud ka kay tabangan naman ka sa among mga kauban nga lalaki kay wa naman kay kakaya. Sige nanay hinapunta nga kining nagdumala ani og kining kuan diri nagtabang nga tasaan sila kinabuhi kay. Ano ako na
Karon human na gid sa pag-atop, maayo na gid nga tan-awon ang balay ni nanay. Ayo nga napulihan na sa Ginoo sa nagtabang sa sin. Oo nga nakaatop na ka nanay. Tup na gayud na patsada na gayud busa. Nanghinaot kami nga maayo tagaan kamo. Maayong mga panglawas. Salamat kay nanay.